Sana iisipin natin na alaala magkakasama tayo ng may ngiti sa mukha. Sino dito ang nakaisip na bakit hindi ako tulad niya? Ito ang mga kasabihan na nakakapagbaba ng ating self-confidence. Nakikita natin yung kagandahan, katalinuhan, kakayahan, at yung mga taong nakapaligid sa kanila na iniisip natin na bakit ba hindi tayo katulad nila? Bakit hindi ganon yung grades ko? Bakit ang ganda niya? Bakit hindi ko kaya maging tulad niya? Ito ang mga tanong na tinatanong natin sa sarili natin tuwing nakikita natin ang mga taong iyon. Naiisip na, bakit hindi ko kaya maging tulad niya? Nakikita natin sila, parang walang silang kakulangan sa kanilang buhay. Siguro, perfecto buhay niya kasi nasa kanya na ang lahat. Isang maling pag-aakala sa mga taong nakapaligid sa atin, mga online influencers, artista, at iba pa. Pero, ang katotohanan dyan ay, lahat tayo ay may pinagdadaanan sa ating buhay na hindi nakikita ng iba. Emotionally, physically, financially, at sa lahat ng aspekto, lahat tayo ay may pinagdadaanan o pinagdaanan. Walang ginawang pangit sa mundong ito. Sa mata lamang ng mga tao ay siyang nagiging pangit dahil sa mga sobrang taas na standards na nilalagay ng mga tao sa ating sarili. A butterfly cannot see its own wings. Wala ding ginagawang bobo sapagkat lahat tayo ay mga halaman sa isang taniman na hindi sabay-sabay bumubunga. Pwedeng sa elementary, hindi ka nasama, pero sa high school naman ay nasama ka. Lahat tayo ay dumadaan sa matinding pagtuyo ng lupa, sa matinding pagsikat ng araw, sa pagbuhos ng ulan, sa kakulangan ng tubig, at sa mga pesteng paligid sa ating sarili. Mamumunga lamang tayo kapag tayo nagtiyaga sa gitna ng mga kalamidad na ito upang makamit ang ating mga minimithing pangarap. Ito ay isang kasabihan ng aking advisor, si Ma'am Chona R. Pugyao, na dadalhin ko buong buhay ko. That is why, at all things, we should give our best. For God will do the rest. No matter the result, we can still say that we have no regrets. Before I end my speech, I would like to thank the Lord, who provides us with all our blessings and strength every day. He is the reason why we are all here today. Nearing the end of my speech, I would like to ask the class of 2023 to 2024 to please stand up. May we please clap our hands for everyone here today, especially our family. I would like you all to take a look at our surroundings. Tignan niyo lahat ng mga kaibigan niyo, kaklase niyo, mga gurot, kamag-aaral, mga school staff, pamilya, at mga panauhing pagdangal sa araw na ito. Capture it and remember it. And may I ask you to give me a chance to do that as well. Cherish your moments while you can, because we can never go back to this exact moment. The moments we have made during our stay here at Appleby Elementary School will be forever in our hearts. Kahit hindi maalala ng ating isipan. So, class of 2023 to
2024. The only thing left for me to do is to congratulate you all. We have all persevered up till this day. And so, may we please applaud for ourselves as well. By that, I mean clap for yourselves. Graduates, this isn't the end. For this is just the closing of a chapter and the unfolding of a new one. This isn't goodbye, or rather, it's a see you later. As this chapter ends, I must bid you farewell. Class of 2023 to 2024, thank you for everything. Continue to be a good person, just like how our teachers and everyone here have taught us. No matter the situation, remember to always have faith in yourself, for our Lord is right beside us. No matter the award, no matter the achievement, no matter what life throws at us, remember to be strong and remember the people who have contributed to our achievements today. Maraming salamat muli and may the Lord guide you in your future adventures. Hanggang sa muli, to God be the glory. Thank you, Class of 2023 to 2024 and Temple B Elementary School. I will forever keep you all in my hearts.